Hello po, good morning po sa lahat. Yan. Ilang linggo rin tayo na wala hindi nagkita-kita pag sa gathering. Ah, ang nangyari lang, 'di ba? Mga bagyo, walang pasok. Ang unang natuwa mga estudyante. Imagine mo isang linggo. Hindi na isang linggo. Umabot pa na nung nakaraang linggo pa pala. Straight lang ngayon talaga. At tawagin magulang, walang baon eh. 'Di ba? Ah, lahat naman 'yan eh talagang ganyan talaga yung buhay, mga sakuna, mga araw-araw na mga nangyayari, katulad ng mga nakaraang linggo na binagyo tayo, pati church natin binagyo. Pero by the grace of God, okay na po yung church natin at tuloy-tuloy na tayo na magpupuri sa ating Panginoon. Ngayong umaga, mag-focus tayo sa ating mga gagawin. Pagtayo natin, paglapit natin sa Diyos, tayo humingi ng pasasalamat dahil dakila siya, dakila sa buhay natin. Tayo ay magpapasalamat sa Kanya sa oras na ito. At dahil doon, tayo magpupuri sa ating Panginoong Yesus. Tayo po tayo lahat. I-prepare po natin yung ating mga puso't isipan sa ating pag-aawitan at pamaya sa prayer natin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, at nakatipon-tipon kami, Panginoon, sa simbahan ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, Ikaw yung aming mapurihan, Ikaw yung aming madakila, Panginoon, sa kalikitnaan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng pag-iingat, mga nakarang araw, ganong nakarang linggo. Maraming salamat po dahil Ikaw yung aming kalasag, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, na tumitingin sa amin every time na anumang ginagawa namin, kung saan man kami at aming pamilya. Maraming salamat po, Lord, sa kabutihan mo. Maraming salamat po, Lord, sa dakila at tapat mo, Panginoon. Oh, hallelujah, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Dakilahan yung pangalan sa umaga ito, Panginoon. Amen. Mabisan pa. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, dakila at tapat, paburit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila
Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, Oh, hallelujah. aking kalakasan, Mabuti ka, Panginoon. iniibig kita tunay. Matibay na uong at tagapagligtas, Diyos na sa akin Amen. nag-iingat, tagapagtanggol at Hallelujah. darasan. O Yahweh. O Yahweh, dakila at tapat, paborit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila at tapat, paborit pagsambay, karapat-dapat O Yahweh. kang tumanggap. O Yahweh, dakila at tapat, paborit pagsambay, karapat-dapat Minsan pa, O Yahweh. O Yahweh, dakila at tapat, paborit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Amen. Diyos na Confess na, magpakailanman. O Yahweh. Lord. O Yahweh, dakila at tapat, paborit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O kabalbanalang Diyos. Banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buhay sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus, Panginoon. Kabalbanalang. Banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuon sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus, ang Panginoon. Kabalbanalang. Banal ang Diyos, walang katulad
natin yung malas sa palakpak ating Panginoon. You deserve yung palakpak. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Amen. Tunay kang dakila, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Tayo magpuri sa Panginoon. Wala nang higit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Isang pa. Wala nang higit sa kalwalhatian mo. Amen. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Wala nang higit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila Hallelujah, Lord. luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Isang pa. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Isang pa. Pati po natin isa-isa. Kamayan po natin. Ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Sa uling pagkakataon. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Tunay kang dakila ka, Panginoon. Amen po. Tayo po yung makakaupo. Good morning mga kapatid. Kamusta po ang araw natin buong isang linggo? Okay po ba? Yes. Salamat sa ating Panginoon kasi ginamit si Kuya Alan, pati ang mga worship team na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, pagkatapos ng ating pagpupuri, pupurihin natin ang Panginoon sa pag-testimony. Ayan. Di ba sabi natin, dakila ang ating Panginoon? Siya ang ating matibay na muog, siya ang ating kalasag. Ngayon, ipakita natin sa Panginoon kung gaano siya kabuti. Amen? O, sino po? O, sige ako muna. Yung MC lagi nauna salamat sa ating Panginoon kasi talagang siya ang ating kalasag. Kasi sa 2 linggo na bumabagyo, salamat sa Panginoon kasi walang nagkasakit sa aming pamilya. Sa inyo din po, di ba? Dahil maulanan lang tayo, nagkakasakit na. Salamat sa ating Panginoon, sa kalakasan. At salamat din sa Panginoon
Salamat po sa ating Panginoon kasi sa pag-iingat niya sa asawa ko kasi patuloy pa rin daw na merong ano tawag po doon? Bomba, yung ganon. Pero yung pag-iingat ng Panginoon sa kanya ay talagang ganon na lamang. O, sino po ang susunod na magpapasalamat sa ating Panginoon? Meron po ba? Di ba sabi natin, dakila ang ating Panginoon? O, sino pang susunod? Ay, wag na po magtingin na sa kaliwat kanan. Amen? Wala po ba? Yung sa buong 2 linggo, 1 linggo? Magtatawag po ba ako? Kuya Jun, nakatungo ka. Kuya Jun. Ayan, natawag kita, kuya. Sige, ako yung magtatawag. Hindi, I praise God kasi yung nagpa-check up kasi ako ng medyo may naramdaman ako sa aking dibdib. Ganun. So, kinabahan ako. So, nagpa-check up ako sa cardio. Tapos, kasi yung ECG, may nakita kasi something. Yun pala, gutom lang pala yun. Hindi, nung nag-2D echo ko, tapos stress test yung pinatakbo ka, no? Grabe, no? Pinagod ka na, tapos ang mahal ng bayad. So, tapos yun, nung lumabas yung result, although hindi pa papatingin pa ako sa doktor ulit, nung lumabas yung result, normal naman po lahat. So, praise God kasi nangalay lang pala yung dito ko. Parang, kasi siyempre kinabahan din ako dahil sa left yun. So, I praise God na hinahold pa rin niya yung health ko. Sabi ko, thank you. Ako magtatawag? Sino pa po? Meron pa po ba? Magtatawag huli ako. Taas lang po kamay. O, ulitin ko po uli. Di ba sabi natin, ang Panginoon ay dakila at tapat. Walang katulad. Amen? Wala pa po ba? O, okay na po. Ngayon naman po ay tawagin natin si ating kapatid na Sister Ann para magsalita ng mga ihahayag ng ating Panginoon sa kanya. Magme-message. Amen? Sister Ann? Pumunta pa ako sa likod, tapos bigla na akong tinawag. Magandang umaga po sa bawat isa. Gising po ba tayo? Baka nakapikit na po yung katabi niya, pakitapik muna. Gising. Yeah. So, dako po tayo sa salita ng ating Panginoon para hindi na po tayo matagalan kasi alam niyo naman po madaldal po ako. Manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin at sinasamba na dakila ka namin sa banal mong tahanan, Lord God. Patuloy na samahan po kami ng iyong banal na spirito, samahan kami ng iyong presensya sa pakinig namin ng salita mo. Pagpalain mo po ang iyong salita, Lord God, at hayaan mo, Panginoon, yung mga aral at yung wisdom na nagmumula dito ay makuha namin, Panginoon, sa tulong mo. Ikaw lamang ang may tanghal sa kalagitnaan namin, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Sino po dito yung mga anak o kayo yung tipo ng tao na lagi na lang, halimbawa, yung magulang nyo ay galit, tapos kayo yung nagpapahupa ng galit ng magulang nyo? O kaya kapatid nyo, nagagalit, tapos kayo yung sabi, wag na, wag ka muna magalit. May ganun po ba sa atin? Parang kayo yung laging namamagitan. Kamusta naman po? Kayo po ba yung nabubugbog o naiipit sa dalawa? Mahirap po, no? Pero na-experience nyo po ba na may kinwento sa inyo tapos sinabi na, alam mo, galit na ako dyan kasi naiinis ako, ganito ang ginawa niyan. Pagkatapos,
sabi nyo, wait lang, maghinay-hinay ka muna. Pero pagtingin mo dun sa actual na ginawa, nung nalaman mo na, nakita mo with your own two eyes, yung ginagawa nung taong kinakagalitan nun, mas nagalit ka pa. Na-experience niyo po yun? Yung parang pag nandun na kayo sa actual, ay ganito pala, galit na galit din ako, mas galit ka pa dun sa taong unang nagalit. May ganun po kayong experience. Di ba minsan, madali kapag hindi mo pa alam yung ginawa. Pag nakita mo na yung actual na ginawa, naka-move on na yung tao na ginawa ng hindi maganda, ikaw di ka pa nakaka-move on kasi mas galit na galit ka pa. Alam niyo po ba, ang isang lingkod ng Panginoon, merong na-experience na ganon sa Old Testament po, si Moses. May nagawa ang mga Israelita, habang kausap niya ang Lord, sinabi ng Lord, bumaba ka na doon sa bundok. Kasi yung mga tao na nilabas mo sa Egypt, may ginawang hindi maganda sa akin. Siya naman, Lord, wag ka na magalit, please. Ganon siya. Namagitan siya between the Israel at saka ang Lord. Pero pagbaba niya ng bundok, tinapon niya yung tablet na binigay sa kanya ng Lord. Grabe no, may tablet na si Moses nun. Napon niya yung tablet na binigay ng Lord. Kasi nung nakita niya yung actual na ginagawa ng mga Israelita, mas nagalit siya. Pero medyo nakakatawa, no? Kasi nung una, sinasabi niya sa Lord, wag mag-burn yung anger ng Lord sa mga Israelita. Pero nung nandun na siya, nag-burn ang anger niya. Mas malala pa. To the point na kung ano man yung kasalanan ng mga Israelita, kumbaga, taste your own medicine ang ginawa sa kanila. Pinainom sila ng mapait na inumin dahil dun sa ginawa. So, may mga ganong instances din po tayo bilang mga Kristiyano. At yung ginawa ni Moses dun sa situation na yon, nag-intercede siya. Nag-stand siya in the gap between the Lord at yung mga Israelita na may nagawang displeasing sa Panginoon. Ngayong umaga, tignan po natin, dahil nasa prayer gathering tayo, ano ba yung heart ng intercession? Ng pagiging intercessor o tagapamagitan? Ano yung heart of standing in the gap between the Lord and yung mga tao na tinawag niya? Ang text po natin ay makikita natin sa Exodus 32 verses 11 to 14. Hayaan niyo pong basahin ko sa English. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your anger burn against your people whom you have brought out from the land of Egypt with great power and with mighty hand? Why should the Egyptians talk, saying with evil motives he brought them out, to kill them on the mountains and to destroy them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent of doing harm to your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore by yourself and said to them, I will multiply your descendants as the stars of the heavens, and all this land of which I have spoken I will give to your descendants, and they shall inherit it forever. So the Lord relented of the harm which he said he would do to his people. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang setting po nito ay nasa Mount Sinai sila. Nasa paanan ng bundok yung mga Israelita, nakalabas na po sila ng Egypt. Pagkatapos, si Moses ay tinawag ng Lord dun sa taas ng bundok. Nakipag-usap siya. Si Moses po ay binibigyan ng Lord ng instruction about dun sa gagawin ng mga Israelita na na tabernacle, yung place kung saan nila i-worship ang Lord. So naiwanan yung mga Israelita. Ang kasalanan po na nagawa nila doon, nainip sila sa pag-aantay kay Moses kasi 40 days, 40 nights hindi bumaba. Ginawa nila, nag-request sila kay Aaron, gawan mo naman kami ng Diyos na aming sasambahin kasi hindi namin alam ano nang nangyari dito kay Moses, baka namatay na yan. Nag-iintay pala tayo sa wala. So yung Diyos-Diyosan na yon will be someone na mag-aakay sa kanila dun sa pupuntahan nila. Pagkatapos, ito namang si Aaron ha, nag-CR, gumawa nga. Ito yung kwento ng golden calf. Kung familiar po tayo, yung bull daw.
na gold na sinamba nila. So yun yung kasalanan at doon na displease, doon nagalit ang Lord. Hindi pa alam ni Moses yung nangyari ha. Kinuwento lang ng Lord na, yung mga taong nilabas mo sa Egypt, naiinis ako, galit na galit ako dyan. So bumaba ka na doon, bahala ka na sa kanila. Ganun na. Pero, yung sabi dun sa verse na binasa natin, then Moses pleaded with the Lord his God. Hindi niya pa alam yung buong kwento. Pero ang initial reaction niya, then Moses pleaded with the Lord his God. He interceded. Anong meron sa intercession? Ano ang puso ng isang intercessor? Or ano ba itong intercession na dapat ginagawa din natin? Sabi po, ang intercession ay sa mga dictionary po sa online, the act of using your influence to make someone in authority forgive someone else or save them from punishment. So, ginagamit mo yung impluensya mo dun sa someone higher para patawarin niya or hindi niya gawin kung ano man yung judgment na ibibigay niya. Sabi pa po, is a prayer on behalf of another. So, nananalangin ka para dun sa ibang tao. Hindi ikaw mismo, hindi para sa sarili mo. And naturally arises from the instinct of human heart, hindi lang dahil by affection or interest, pero nire-recognize natin na ang relation ng tao sa Diyos ay hindi lang individual, kundi social. So kung as a group, halimbawa as a church tayo, may someone na namamagitan sa atin, nananalangin para sa atin, doon sa Diyos, kung ano man yung ipapanalangin para sa atin. Sabi pa po, ang intercession ay act of praying, pleading, or interposing on behalf of another person or group before God. It means to stand in the gap, acting as a spiritual bridge between a person in need and a merciful God. So, lumalapit itong tao na to dun sa mercy ng Lord para dun sa another person or another group of person. Kumbaga, sabi nga dito ay bridge yon. Pero minsan po kasi pag narinig natin yung intercession, ang iniisip natin, parang prayer request. Intercede for us. So may mga prayer request. Tapos yung mga prayer request na yon yung usual na healing, yung mga tungkol sa families, prayer for the church, for our nation. Lord, provide mo yung mga pangangailangan natin. Simpleng pananalangin. Pero etong intercession, mas lalim siya dun sa simpleng nananalangin tayo ng prayer request. We are appealing. Ibig sabihin, umaapela tayo, nagpi-plead. Sabi nga dun sa verse natin, di ba? Moses pleaded. Sa NIV version, Moses sought favor. Ibig sabihin, dun siya dumadaing o lumalapit sa favor ng Lord. Ginagamit niya yung pagiging malapit niya sa Diyos para ipanalangin at ilapit ng mga Israelita na bakit naman kasi kung ano-ano ginagawa na iwanan lang. So ngayon, ano ba tong heart of intercession? Paano ginawa ni Moses itong intercession niya para sa mga Israelita? 3 truths about the heart of intercession. Una po, the heart of intercession is a ministry of compassion. Alamin po natin simula sa verses 7, kung ano yung sinabi o naramdaman talaga ng Panginoon. Sabi po dito, then the Lord spoke to Moses, go down at once, for your people whom you brought up from the land of Egypt have behaved corruptly. They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a cast metal calf and have worshipped it and have sacrificed to it and said, this is your God Israel who brought you up from the land of Egypt. Then the Lord said to Moses, I have seen these people, and behold, they are an obstinate people. So now leave me alone, that my anger may burn against them, and that I may destroy them, and I will make you a great nation. Nakita niyo po kung gaano kagalit yung Panginoon. Hindi niya na tinawag na, go down to my people. Sabi niya, go down to your people. Moses, tao mo na yan. Di ko yan tao. Kasi nag-worship na sila ng ibang Diyos. Tapos, sinabi pa dyan,
Iwanan mo na ako, Moses, nang magawa ko yung gusto kong gawin sa kanila. Bumaba ka na doon. At sinabi niya, I will destroy them. Pagkatapos, kapag dinestroy ko sila, ikaw na lang yung gagawin kong great nation. Wala na sila. Sa'yo na lang manggagaling yung great nation. So parang, alisin ko na yung covenant ko sa kanila. Yun yung pinapakita ng Diyos kay Moses. Ganun kagalit ang Diyos. Para lang po maintindihan natin. Then Moses pleaded with the Lord his God. Sabi dun sa verse 11. Galit na galit ang Lord. Pero ang sabi ni Moses, oh Lord, sige na, tama na. Kung ano lang po ha, imagination lang natin. Syempre hindi po ganon. With reverence po yung paglapit ni Moses sa Lord. Pero Lord, tama na. Opo, naiintindihan ko po yung nararamdaman niyo. Pero pwede po ba? Di ba, na-experience niyo po ba yon? Kapag may taong galit na galit, tapos pinapahupa niyo yung galit, parang inaamon niyo para mawala yung galit. Huwag po tayo magkamali ng iniisip or ma-misinterpret natin si Moses. Narinig po ni Moses yung sinabi ng Lord na iintindihan niya kung gaano kagrabe yung ginawa ng mga Israelita. Kasi yung first 2 commands ng Lord, vinayolate nila. Diba, sabi sa 10 Commandments, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Lord. At yung second is, huwag kang gagawa ng idol. Pero ginawa nila yon. Nagpagawa sila ng idol, winworship pa nila yon. So alam ni Moses yung bigat. Pero alam din ni Moses yung calling niya sa Lord. Tinawag siya para pangunahan tong mga Israelita and bilang someone na nangunguna sa Israelita, dun sa nation na ipinagkatiwala sa kanila ng Lord, may puso siya para ingatan, alagaan, kupkupin itong mga tao na to. Kaya he pleaded on their behalf. Kasi ever since tinawag siya ng Lord, siya na yung namamagitan between the Israelites and the Lord. Alam niya kung gaano kagrabe yung kayang gawin ng Panginoon. Nung nilabas pa lang sila sa Egypt, di ba yung 10 plagues? So alam niya gaano makamangyarihan yung Panginoon, hindi imposibleng ma-destroy niya yung buong nation ng Israel. Pero kaya sinabi natin, the heart of intercession is a ministry of compassion, meaning si Moses, despite dun sa gravity ng ginawa ng mga Israelita, he looked at the people na nangangailangan ng mercy ng Lord that time. Hindi na siya yung parang kaibigan mong nanggagatong kapag galit na galit ka pa. Oo nga, Lord, grabe ang mga Israelita. Yung Lord galit na, ikaw naman, pagkarinig mo nung ginawa ng Israelita, nang judge ka pa, nang criticize ka pa, nang gatong ka pa. Sige nga, Lord, wasakin mo na nga yung mga yan. Instead of criticism, instead na ilabas niya yung frustration niya, he understood yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon to stand in the gap between the people and the Lord. He interceded kasi nandun yung ministry of compassion. Alam niya yung utak, yung isip ng mga Israelita na sila ay pabago-bago ng isip, mga tao na naghahanap ng visible na makikita nilang mangunguna sa kanila. Alam niya ito yung mga tao na nangangailangan ng mercy and compassion ng Lord. Again, yung compassion po na sinasabi natin dito, it does not ignore or kaya ine-excuse yung mga kasalanan o wrongdoing nung ipinapanalangin. Yung compassion dito, it just sees beyond dun sa failure at nire-recognize po na kailangan ko muna silang ilapit sa Lord. Kasi nangangailangan sila ng mercy and grace ng Panginoon. Di ba nga po si Jesus sa Matthew 9:36 sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. At alam po natin, si Jesus, na pag-aralan natin yan sa discipleship, siya yung pinaka-intercessor natin. And laging ang tingin niya sa mga tao, people who are needing compassion, mercy, and grace ng Panginoon. Ngayon po sa atin, sa ating pananalangin,
Kapag nagpe-pray po ba tayo sa isang tao, sa pangangailangan ng isang tao, o kapag may narinig tayong nanlamig, lumayo sa Panginoon, nagkaroon ng failure, may mga poor decisions na nagawa, ano pong first reaction natin? I-criticize yung tao? Gatungan ang Lord tungkol dun sa nagawa ng tao? Pag-usapan at i-chismis? Ilabas yung frustration, yung disappointment at judgment natin? Nawa po as matatagal ng mga Kristiyano at tao na binabago ng Lord at alam din natin sa sarili natin, we are also people na nagpe-fail at kailangan ng mercy and compassion ng Lord. Kapag nakarinig po tayo ng something na ganoong sitwasyon katulad sa mga Israelita, our first instinct is to minister with compassion, to stand in the gap, to intercede and pray for them, not to judge them, not to criticize them. Sa ating pananalangin po ngayong umaga, tandaan po natin, our prayer is not just prayer request. Ito po ay intercession natin between our church, the needs of our church, the needs of the members of our church, and the Lord. So we must look dun sa mga taong pinapanalangin natin, sa mga ministry na pinapanalangin natin with compassion. People who are needing the mercy and grace of the Lord. Ano man ang sitwasyon, we stand in the gap. Hindi po agad criticism, hindi agad judgment. Compassion turns criticism into intercession. So lagi pong pag may narinig tayo, ay si ganito nangyari. Nawa prayer po agad ang ating instant na response. Lord, nilalapit ko siya sa iyo. Lord, have mercy on this person. Lord, grant your grace on this person. Lord, kumilos ka sa buhay ng tao na to. Kumilos ka sa buhay ng sitwasyon na ito. Number 2, the heart of compassion is rooted in the heart of God. Alam niyo po, pag tinignan natin yung mismong intercession ni Moses, napakaganda po. Hindi siya nanalangin based dun sa worthiness ng Israel. Kasi nga nagkasala yung Israel. Ano pang worth nila para ipanalangin? Hindi rin siya nanalangin on the basis na, Lord, ako to eh. So, mananalangin ako dahil sa kakayanan ko. He appealed to God. He interceded to God based on his character. Una po, Moses appeals on the basis of his grace. Tingnan po natin yung verse 11. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your anger burn against your people whom you have brought out from the land of Egypt with great power and with mighty hand? In a sense, ano lang po to ha, language of accommodation. Pinapaalala ni Moses sa Lord na ang nag-redeem dito sa mga tao na to, Lord, these are your people whom you redeem from Egypt dahil sa iyong gracious work of redemption. Nag-appeal siya dun sa grace ng Panginoon, yung unmerited na favor from the Lord. Sinasabi niya, Lord, ito yung mga tao na ni-rescue mo. Ito yung mga tao na iniligtas mo from the slavery. Ito yung mga tao na tinawag mo. Yung relationship mo sa mga tao na to ay nagsimula sa biyaya at pagmamahal mo rin. Pwede bang i-extend mo pa yung grace mo? Hindi dahil worthy again ang mga tao kasi yung biyaya ay hindi naman dahil worthy tayo. Kung hindi yun yung unmerited favor ng Lord, He appealed to God's grace. Pangalawa, Moses appeals on the basis of God's goodness. Sabi po sa verse 13, Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by yourself and said to them, I will multiply your descendants as the stars of the heavens, and all this land of which I have spoken I will give to your descendants. Nangako ang Panginoon. Meron siyang
covenant sa mga Israelita. Nag-appeal si Moses dun sa covenant na yun ng Lord. Kasi alam niya ang Lord ay good. Alam niya ang Lord ay faithful sa mga pinapangako niya, sa kanyang mga salita. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon katulad ng mga tao. Kaya nung lumapit siya, nag-stand in the gap siya, nag-intercede siya, Lord, alam ko faithful ka. Alam ko ikaw yung Diyos na good. Kaya pwede ba, Lord? Let not your anger burn dun sa mga Israelita. Hindi dahil deserve sila, kung hindi ito yung character mo na Diyos namin. Isa pa, Moses appeal on the basis of God's glory. Sabi po sa verse 12, why should the Egyptians talk saying, with evil motives he brought them out to kill them on the mountains and to destroy them from the face of the earth. Turn from your burning anger and relent of doing harm to your people. Though Moses was filled with compassion para sa mga people, hindi yung survival ng Israel yung main concern talaga niya. Though he interceded, he stand in the gap. Pero yung glory ng Lord. Kumbaga sa atin, ano na lang sasabihin, Lord, ng mga taga-Ehipto? Ano lang po to, language of accommodation lang po. Niligtas mo nga yung mga Israelita para lang patayin dito. Ano sasabihin nila tungkol sa'yo, Lord? Di matatarnish yung glory mo, yung reputation mo. Ang gusto ni Moses ipakita doon, Lord, ito yung glory mo. Ito yung dapat makitang glory ng mga nation na nakapaligid sa amin. Dapat tingalain ka nila bilang dakilang Diyos ng nation na iniligtas mo, so hindi mo sila pababayaan. Again, tayo po ay marami nang narinig tungkol sa character of God. Amen po ba? Ilang lesson na po tayo dyan. Paulit-ulit po tayo dyan. God is good, God is forgiver, God is faithful, God is holy. Ang dami na po natin. Nababasa pa natin sa kanyang salita at na-experience sa buhay natin. So we intercede, we pray, kasi rooted yun sa heart ng Lord. Rooted yun sa character niya. Rooted yun sa ano ba talaga ang gusto ng Lord para dun sa mga taong tinawag niya at iniligtas niya. Kaya po pag nanalangin tayo, it's not merely bringing our concerns to God. Hindi lang tayo nagpe-pray para sabihin, Lord, inaasa ko na lahat sa iyo to. We are praying kasi alam natin dapat yung character ng Lord. At paano natin malalaman yung character and heart ng Lord kung may close fellowship tayo sa Kanya? Kung lagi tayong nagwo-walk kasama siya, paano yun? Nagbabasa tayo ng salita niya. Nananalangin tayo lagi, nakikipag-usap tayo lagi. Ganun naman sa mga tao, di ba? Kapag lagi mong kasama, magkamukha na kayo. O kaya, parehas na kayo ng ugali. Parehas na kayo ng gusto. Hindi mapagkakailang magkaibigan, magkapatid, o close na close kayo. Tama po ba? At tayo, ganun din bilang mga Kristiyano, yung heart ng Lord ay dapat nagiging heart natin as we walk closely in fellowship with our Lord. Kaya dapat pag nag-intercede na nalangin tayo, hindi dahil magaling yung mga words natin, hindi dahil lang din sa characteristic natin o dahil dun sa need ng mga tao, kung hindi dahil rooted to sa heart ng Lord para dun sa mga taong tinawag niya. Rooted to sa character ng Lord. Dinideclare natin, Lord, you are good, Lord, you are faithful, kaya nananalangin kami. Kaya pinipresent namin itong mga request namin. Kaya nag-i-intercede kami on behalf nitong mga tao na kasama namin. Kaya po sa ating pananalangin ngayong umaga, wag lang po tayo basta mag-present ng request. What do you know about God's character? What do you know about His heart for the people? Or kung hindi mo alam, kapatid, maybe it's a time to reflect. Lord, lumalayo na ba ako sa'yo na hindi ko alam yung puso mo? Kaya ngayon, di ko rin alam kung anong ipapanalangin ko. So, tignan din po natin yan ngayong umaga na to. Intercession must be the overflow of a heart that has been shaped by fellowship with God. Dahil alam natin na mabiyaya, mabuti ang Lord, kaya patuloy tayong mag-i-intercede. Kahit alam natin na mali o may pagkukulang yung pinapanalangin natin.
Again, we are talking about the heart of intercession. Una, the heart of intercession is a ministry of compassion. Pangalawa, the heart of intercession is rooted in the heart of God. At pangatlo, the heart of intercession prays beyond personal feelings. Sabi ko po kanina sa introduction ko, di ba, si Moses, nanalangin agad. Pero pagbaba niya, nakita niyo yung mga Israelita, aba, nagulat siya kasi mga nagsasaya, nagpa-party. At meron silang pagsamba na yung pagsamba na yun ay yung pagsamba ng mga pagano. Kung paano ginagawa yung karumal-dumal na pagsamba sa mga rebulto, ganun yung ginagawa ng mga Israelita. Talagang kahindik-hindik, hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng banal na Diyos natin. Kaya sabi po sa verse 19, and it came about as soon as Moses approached the camp that he saw the calf and the people dancing. And Moses' anger burned, and he threw the tablets from his hands and shattered them to pieces at the foot of the mountain. Alam niyo po kung gaano kalala yung galit ni Moses. Ang ginawa niya after that, kinuha niya yung golden calf. Dinurog niya para maging powder. Nilagay niya sa tubig at pinainom sa kanila, sa mga Israelita. O, tikman niyo to, mapait daw po yun. Para kang uminom ng sarili mong mapait na gamot. Taste your own medicine. Ganon kalala. Hindi nga sinabi ng Diyos sa kanya, gawin niya yun pero sa sobrang galit niya, naramdaman niya kung gaano kalala yung ginawa ng Israelita. Pero po sabi sa verse 30, tignan po natin. And on the next day, Moses said to the people, you yourselves have committed a great sin. And now I am going up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. Nagalit siya. May frustration. May disappointment. Siguro gusto niya na lang sabihin na, ayoko na rin sa inyo. Kunin ko na nga yung sinabi ng Lord na sa akin na lang magmumula yung great nation. Pero the following day, after nung nangyari, umakyat pa rin siya sa Lord. Lumapit muli siya, second time, to stand in the gap between the Lord and the people. Kasi alam niya na kung gaano kalala yung ginawa ng mga tao. Pero ang ginawa niya pa ring response, sige, magsasacrifice ako para sa inyo. Baka sakaling mag-relent ang Lord. Kasi ganito pala kalala yung ginawa nyo. Beyond his personal feelings of disappointment, of anger, lumapit pa rin siya sa Diyos para dun sa mga Israelita. Alam niyo po yung paglapit niya, dahil alam niya kung gaano kalala yung ginawa ng mga Israelita, sabi niya, Lord, kung hindi pa sasapat tong panalangin ko, alisin mo na ako dyan sa libro na nakasulat ang pangalan ko. Parang alisin mo na lang ako dyan sa mga tao na magi-inherit ng future glory mo. Kung baga sinasacrifice niya na yung sarili niya para dun sa mga Israelita, ako na lang Panginoon, wag na po sila. Bigyan mo pa rin sila ng habag mo, ng biyaya mo, ng pagpapatawad mo. I-save mo pa rin sila. Pero syempre, sinabi ng Lord sa kanya, hindi naman siya yung sapat na atonement dahil alam natin si Jesus pa rin yung greatest and siya lang ang nag-iisang atonement para sa anumang kasalanan natin. Pero kahit na si Moses ay hindi ganon katulad ng ating Panginoong Jesus, yung pagkatawag niya, he stand by his calling. Na kahit meron siyang personal feelings against sa mga Israelita, nag-stand in the gap pa rin siya. At dito po, nagiging costly ang pananalangin, ang pag-i-intercede kapag kasama na yung personal na emosyon natin. There will be times na tatawagin tayo ng Lord to pray dun sa mga tao na hindi naman talaga natin gusto ipanalangin. Kasi nasaktan tayo, in-ignore yung mga advice natin, so sasabihin mo, hayaan mo na nga yan, Lord, ni-ignore naman ako niyan. O kaya, people who repeatedly make the same mistakes. Minsan yung mga tao na na-frustrate na tayo, na-disappoint na tayo, o basta lang
Ayaw natin dun sa mga tao na yun. Pero intercession is not based on feelings. Again, it is a ministry of compassion and it is based on the character of God. Hindi sa character ng tao na pinapanalangin natin at hindi sa character natin. It is based dun sa pagmamahal na naramdaman natin sa Diyos. It is based sa pagsunod natin sa Panginoon. And it is based dun sa heart na shinape ng ating Panginoon. Yung heart of compassion para sa mga taong nais niya pang iligtas. Alam niyo, pag lalo tayong lumapit sa Lord, yung puso din natin binabago niya. Nakita niyo po si Moses, galit na galit siya. Hindi naman siya yan eh. Di ba nga iniwanan niya yung mga Israelita nung nakapatay siya sa Egypt? Tumakbo na lang siya dun sa wilderness. Gano'ng katagal siya nag-alaga ng mga sheep na lang. Naging shepherd na lang talaga siya. Pero eto, yung journey niya kasama ang Lord, nabago yung heart niya. Dahil lagi siyang lumalapit sa Lord, yung puso niya na shape ng Lord para, Moses, ganto ka na manalangin. Ganto mo na i-shepherd yung mga tao. Ganto mo na sila tignan. Beyond your personal feelings. Beyond dun sa sarili mo. Alam niyo po ang greatest example natin sa ganito, beyond personal feelings, syempre po ang ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Luke 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sinabi po ito ng Panginoong Jesus dun sa panahon na nakapako na siya sa krus. Minamak siya ng mga tao, nire-reject siya ng mga tao, na-crucify siya, ni-humiliate siya. Ito po yung ultimate picture of praying beyond our personal feelings. Kasi hindi sinabi ng Panginoong Jesus na kidlatan mo nga itong mga tao na to, Father God. Wala siya. Lord, forgive them for they do not know what they are doing. Lord, bulag lang sila. Lord, hindi nila alam yan. Kaya patawarin mo na sila. So sa atin po, madali po manalangin sa mga taong close natin at mahal natin. Pero minsan, hirap na po tayo. Hirap na nga tayong harapin yung mga taong ayaw natin, di ba? Minsan kahit pinipilit mo sa isip mo, yung facial expression mo naman, ayaw mo talaga dun sa tao, lumalabas. Ayaw makisama ng facial expression, yung taas ng kilay, yung ngiti. Di ba? May ganun tayong tendency. Tao tayo eh. Pero bilang mga tinawag at mga Kristiyano na we pray beyond personal feelings. Pagpe-pray kung pag-providean yan ng Lord, hindi naman maayos yan humandle ng pera. Pagpe-pray ko na pagalingin yan, pasaway nga kung ano-ano ginagawa, kumakain ng bawal, gumagawa ng activities na bawal. Paano ko pa ipapanalangin yan na pagalingin? Pagpe-pray ko pa yan na ingatan ng Lord, nag-i-extreme activity nga. O, di ba? Minsan sa sarili nating judgment. Pagpe-pray ko pa yan na i-bless ng Lord. Napakadamot niyan. Hindi nga mag-hi sa akin yan. Ba't ko naman ipagpe-pray ang tao na yan? O minsan yung ba't ko naman ipipray na makilala niyan ang Lord? Sa lahat ng tao, siya na yung pinakamakasalanan. Pinakaayaw ko yan. Ang tindi-tindi nang nagawa niyang kasalanan sa akin, hindi lang sa Lord. But we pray beyond our personal feelings, our personal judgment. Whatever we are facing right now, whatever we are feeling right now, nawa doon sa mga ipapanalangin natin, we pray it with a heart of compassion. We pray it based on God's character. And we plead to God na i-grant yung mercy and grace niya sa atin. Kasi alam natin siya yung faithful na Lord para sa bawat isa sa atin at para sa bahay-sambahan natin. At mga kapatid, di naman tayo nga iniwanan ng Lord na wala tayong example. Naging example natin si Moses. But our greatest example, our intercessor, is our Lord Jesus Christ. At sa mga panahon na nahirapan tayong manalangin, sabi sa Hebrews 7:25, He always lived to make intercession for them.
So pinapanalangin rin tayo ng Lord para magawa rin nating manalangin para sa iba. Sa mga panahon na nanghihina, sa mga panahon na nadadala tayo ng emosyon, sa mga panahon na napupuno ang isip natin ng judgment, ng criticism, ng frustration, o sa mga panahon na ayaw lang nating manalangin. Again, intercession is not simply making a prayer request. The heart of intercession is a ministry of compassion. It sees beyond people's failure and recognizes their need for God's mercy. Pangalawa, the heart of intercession is rooted in the heart of God. It knows God's grace, it values God's glory, and it trusts God's goodness. Pangatlo, the heart of intercession prays beyond personal feelings. It continues to stand in the gap even when it is difficult. So sa ating prayer time po, ngayong umaga na to, gusto ko po kayong i-challenge. Sino yung tao na sa tingin nyo hindi ka pa napanalangin at ilapit sa Lord? Maybe it's time that we pray for them. Not just as a prayer item, not just a category, pero dahil that someone needs the mercy and grace of God on the basis of His goodness, of His glory, of His character, and His grace. Hindi sa basis ng personal emotion natin or relation natin dun sa tao na nasa isip natin. Maybe that someone hurt you, disappointed you, pero bring that person to the Lord. Isama po natin sila sa panalangin. Pamilya man yan, kaibigan man yan, kinaiinisan natin, kasamahan natin dito sa church, ipanalangin po natin mamaya. Kasi kasama naman po sa prayer item natin na ipanalangin yung lahat ng nakapalibot sa atin. Hayaan po natin na yung puso ng Lord na alam natin, baguhin din yung puso natin. Kasi intercession is not just the work of a pastor. Intercession is not just the work of few individual. We are called to pray and to intercede for one another. Dahil tutulungan naman tayo ng Panginoon. Amen po ba? This is the heart of intercession. Nawa po, namulat tayo at naliwanagan tayo na hindi basta-basta lang po ang panalangin na ginagawa natin ngayong umaga. Hindi lang siya repetitive na activity, hindi lang isa sa check nating to-do list. Pero ito yung pagkatawag sa atin ng Panginoon bilang mga lingkod niya. Amen po. Sa ating pananalangin po, gagawa na lang po tayo ng 5 grupo. So magbibilang na lang tayo ng 1 to 5, regardless po kung sino yung mga kasama natin sa group. Meron po tayong 5 category din ng prayer items. So medyo sinunod ko po ito dun sa ating exhortation ngayong umaga. So 1 prayer category per group. Ito lang po yung focus nyo. Makita nyo po dyan, may verse din po akong nilagay. Pwede nyo pong banggitin tong verse na to kasi yun yung sumasakop dun sa prayer items na nakalagay dito. And yun po, sa ating pananalangin na nagkaroon po tayo ng panibagong perspective. At i-apply po natin to sa ating prayer time. 10 a.m. pa naman ang practice ng worship team. Mahaba po tayo. Tama ba? Mahaba po yung oras na pananalangin natin. Let's take time. Let's seek the heart of God para dito sa mga prayer items natin. Huwag nating i-present to, Lord, gawin mo to. 1, 2, 3, 4, 5. Pero seek natin, Lord, ano yung heart mo dito sa mga prayer categories namin na to? At nawa, yun yung ipanalangin po natin. Hindi dahil nakasulat lang dito, kung hindi nililid tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon sa ating pananalangin. Amen po? So mamaya na po ako mag-closing prayer. Pwede na po tayo magbilang ng 1 to 5 ngayon. Sino na? 4, 5, 1, 2, 3 ka, Ate Lala. 4. 4 ako. Wala nang nasa CR. Wala na po. Sige, pwede na po magsama-sama yung mga grupo. Sino po ang group 1? Ito po yung para sa inyo. Pagkatapos po nating manalangin, balik lang po tayo sa gitna.
At syempre po, pag meron pa pong nagpe-pray na grupo, wag po muna tayong maingay ha, para di po sila ma-distract. Eto po. Group 3. Group 4. 4. Group 5. Ito po yung para sa inyo. Yan. Again, pag-pray po natin yung leading ng Lord, kung ano yung gusto niyang ipanalangin dyan sa mga prayer items po natin.
Okay po, natapos na po ang ating prayer gathering ngayong umaga na to. So, reminder lang po yung tech group na mga nagpalista kay Kuya JR ay meron po kayong photography seminar bukas, 2 p.m. hanggang 4 p.m. po. At patuloy po nating panalangin ang rehearsal ng ating worship team at ang ating gawain bukas sa ating mga personal prayer po. Tayo po tayong lahat at i-close po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po kami sa araw na to. Salamat muli kaming nakapag-gather, Lord God, to pray, Lord, to appeal to you, Panginoon, in the basis ng iyong grace, ng iyong glory, ng iyong goodness and faithfulness sa amin. Salamat, Lord God, sa salita mo na narinig namin. Patuloy mo po kaming turuan at patuloy na mangusap ang iyong banal na spirito sa amin, Panginoon, even in our personal prayer time, Lord God. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran ko na nakasama namin ngayong umaga na to para sa pananalangin. Patuloy mo pong ilagay sa puso namin ang desire, Lord God, at ang eagerness to pray for one another. At lahat po ng napanalangin namin, lahat ng ginawa namin ngayong umaga na ito'y pinagpapasalamat namin sa pagsusustain mo sa amin, pag-i-enable mo sa amin, Panginoon. At sinisil po namin ang gawain na to at lahat ng aming pinanalangin, Lord God, nang may pagpapasalamat sa iyo. Kiniklaim po namin yung victory at patuloy na pagkilos mo sa mga prayer requests na aming dinala sa iyong banal na trono, Panginoon. Patuloy mo ring samahan po ang worship team at ang tech group sa kanilang rehearsal mamaya. Patuloy mo silang ingatan at samahan, Panginoon, at nawa sa kanilang pagre-rehearsal, Lord God, ay makatagpo ka na nila ngayon pa lang. At bukas ay madala nila, Panginoon, yung personal and intimate fellowship nila sa iyo upang malid kami sa isang pananambahan na walang ibang sentro kung hindi ikaw lamang. Ingatan mo pong bawat isa sa amin na uuwi na at sa kung ano pa bang gagawin namin sa maghapon na ito'y patuloy ka naming makasama, Panginoon. Wala kaming ibang nais dakilain, itaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kundi ang iyong pangalan lamang po, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Kamayan po natin ang bawat isa bago tayo umuwi.